Why have you chosen me out of millions, your child to be? You know all the wrongs that I've done. Oh, how could you pardon me, forgive my iniquity, to save me gave Jesus your Son. Oh Lord, help me be what you want me to be. Your words I will strive to obey. My life now I give, for you I will live, and walk by your side all the way. I am amazed to know that our God so great could love me so, is willing and wanting to bless. His grace is so wonderful, His mercy so bountiful, and I can't understand if I confess. Oh Lord, help me be what you want me to be. Your word I will strive to obey. My life now I give, for you I will live, and walk by your side all the way. My life now I give, for you I will live, and walk by your side all the way. And walk by your side all the way. Mayong gabi sa aton tanan nga mga kauturan. Welcome back sa aton nga series Choose Life and Good Health 2, Gospel on Health Presentations. Kagabay pa nga na-bless kita tanan mga utod sa aton mga previous presentations in terms of secrets on how to maintain good health. At the same time, ma-enhance ang aton relationship sa aton nga Ginoo. Kaya importante ni mga kauturan nga balansihon naton ini tanan nga mga butang. Karon nga gabi may isa naman kita ka matahom nga presentations. Kag bago kita magkanto dira, I would like to encourage you to please share this program to your friends, no? Agud nga hindi lang kita ang nagabenepisyo sini, kundi bisan pa ang iban nga mga kauturan kag mga kabiyanan naton. Okay, so thank you so much. Karon nga gabi mga utod aton tun-anan ang aton nga topiko subong is let your moderation be known. And this simply means temperance. Now, may isa ka tawo nga ang ngalan niya si Joe. Si Joe, mga kauturan, na hook siya sa alcohol kag cigarette smoking. Hindi na siya makahimos ang iyang trabaho, kundi adlaw gabi sige iyang pahubog. Tub-tub nagabot ang tion nga ang iyang alawas, nagbatsyag sa isa ka grabe nga balatian.
may ara siya nga cancer sa iyang larynx. Kagamo ini ang nagmotivate sa iya nga mag-untat siya sa iyang pagpanigarilyo. Kag bangod siya mga kauturan, hindi lang ang larynx cancer ang iyang problema, kundi bisan pa, he was diagnosed nga may ara siya posible nga magka-heart attack bangod sang tuman nga deposit sang cholesterol no sa iyang heart kag sa iyaman nga mga kaugatan. Bangod sini si Joe mga kauturan nagpamatod nga maguntat sa iyang bisyo. Apang istorya nagasugid sa aton mga kauturan nga bisan ini si Joe naguntat sa iyang bisyo, apang ang iyang mga kabataan naapektuhan sang kun ano ang iyang lifestyle sang una sa wala pa siya nagbalatian. 2 of his 4 children of Joe also became alcoholics. Kita mo ng influensya mga kauturan. Kag bangod sini, ining duwa niya mga kabataan, nahukman sa pag-inom, pagpahubog, kagiban pagid nga bisyo, kag amuman ini ang nagdulong sa miserable nga sitwasyon sang ilang pagpangabuhi sa sining duwa niya kakabataan. Apang mga kauturan, ining istorya ni Joe nga mahambal naton, makabig naton nga isa ka makasusubo nga istorya. Nagresulta man ini mga kauturan sang influensya no sa mga katawhan sa bug-os nga kalibutan. Madamo sa mga tawo ang sa gihapon nagahimo sang ginhimo ni Joe sa wala pa siya nagbalatian. Kagamoy na mga utod ang challenge sa aton panahon karon. Nga aman, una bis, dumdumon naton mga utod, nga kung maayo gani aton ginabatsyag, ang plano sa pagkambyo sang aton estilo sang aton nga pagpangabuhi, nangin dako nga hangkat. Mabudlay ang pag-change sang aton nga lifestyle, once nga maayo aton ginabatsyag. Apang mga kauturan, kung ara na ang balatian, dira na, no? Masami ang tao, dira nagasugod sa pagkambyo sang ilang lifestyle. Apang mga kauturan, karon nga tion, aton tunan ini, kung ano ka-importante ang ginatawag nga pagpugong o kung paghagan-hagan. No? Kay para sa mga iban nga hindi ka kontrol sang ila kaugalingon, ila binagit sa ila mga bisyo, the only answer sa sini nila nga mga problema amo ang temperance. Now, when we say temperance mga kauturan, it is abstaining from alcohol, tobacco, recreational drugs. Pero mga utod, kung maghambal kita sang temperance, ang Merriam-Webster Dictionary naga-define moderation in action, thought, or feeling, or moderation in or abstinence from the use of alcoholic beverages. So kung sa aton pa, hindi lang sa ilimnon, hindi lang sa mga bisyo, kundi bisan pa sa aton mga ginahimo, sa aton mga ginahuna-huna, sa aton balatsyagon, no? Ang pagaganhagan. So, maghambal kita sang word nga temperance, it is somewhat broad, no? Damo sang scope ang iyang makuhaan, magamit sini nga pulong mga kauturan. Now, ang temperance nga ginahambal as Merriam-Webster defines mga kauturan, hindi lang ginlimit sa mga ilimnon, no? Bisan sa aton mga action. Pero mga utod, masami ang challenge sa aton karon nga panahon, amo nga madamo sa aton nga mga tawo ang intemperate in terms sa aton nga mga diet, sa aton nga ginakaon. Kag amo ni ang isa sa mga challenge
Nabala naton nga ang diet amo ning isa sa mga culprit sang madamo nga mga balatian karon. Kag ina nga mga balatian, mga kauturan, masami mga non-communicable diseases. Kag maghambal gani kita sa mga non-communicable diseases, amo na sila ang mga balatian, kaangay sang balatian sa tagipusoon, sang stroke, sang diabetes, cancer, and other diseases. Bangod sini mga kauturan, may nami diring hambalanon, no? Si Sister White sa Patriarchs and Prophets, page 562, nagambal siya, true temperance teaches us to dispense entirely with everything heartful, no? Ang matudtuod gali nga pagpugong magatudlo sa aton sa pagsikway sang tanan, no? Dispense entirely with everything heartful. Kung ina mga makahalit bala sa aton, ang makaguba sa aton nga lawas, and to use judiciously that which is helpful. Kung ano ang mga maayo. Amo ni, nga kung maghambal kita sang word nga temperance, kinahanglan may ara anay kita knowledge kung ano ini ang mga butang nga mga maayo, kag ano ang mga butang nga hindi maayo. No? Agud, dira makahimo kita sang decision. Kung sa aton pa, if you want to stop this kind of activity or vices, may ara anay knowledge nga mag-abot sa imo. Otherwise, magahimo ka, magapadayon ka sa paghimo sini, kay ti una bis wala kita kabalo. So amo nang atsa sa mga butang, no? Nga ginahimo naton ini nga mga presentation sa social media in order to convey, to relay to you the important information nga dapat maibalaan naton agud makahimo kita sang decision whether to what? To stop or to kung magpadayon kita sa paghimo sini. Now, may mga suggestions diri, no? Agud nga mabuligan kita kung paano nato malikawan ina nga mga butang, ilabi na gid kung may mga struggles kita to stop that kind of vices nga aton ginahimo. First, just stay completely away from what is bad for you. Aton gali mga kauturan mismo, desisyonan gid nga maglikaw kita sa mga hindi maayo para sa aton. No? Kita dapat kabalo sang word nga no, no? Di ba? Just say no. Dapat hindi kabalo kita maghambal sina ang mga pulong. Sorry, hindi wala ko sina nagahimo. Wala ko sina iya intradera. Mga amo sina ang mga pulong, mga kauturan. Second, don't overindulge in what is good for you. May mga butang, amo nagay both extreme ini mga kauturan. Magamba kita sang temperance, bisan maayo pa ina, kung sobra hindi maayo gid sa aton. Dumdumo nato na both extreme is not good, no? Hindi maayo mga kauturan. Pilipos 4:5 nagambal, ipakita ninyo ang inyo kalulu sa tanan nga tao, malapit na ang pag-abot sang Ginoo. Wow, kanami nga laygay ni Apostol Pablo. So kung sa aton pa maghambal kita sang temperance, ang simple nga definition sini is moderation, no? Paghagan-hagan. Pero mga kauturan, may mga butang nga malain nga hindi kinahanglan ang hagan-hagan. Total nga abstinence gid. Ang paglikaw kag pagsikway sa sina nga mga butang, kaangay sang droga, kaangay sang sigarilyo, kaangay sa mga makahulubog nga ilimnon. Ang makalalit sa aton nga lawas, dapat total abstinence. When we say moderation, it is only applicable for those which is good, no? Which are good sa aton, no? Ang mga maayo nga mga butang. Pero kung ina gani nga mga butang malain kaangay sa mga illegal drugs, pornography, or gambling, ina nga mga butang wala nagatawag sang moderation. It is total abstinence, mga uton. Now,
ang hambal sa Hebreo 12:4, ang matuod, wala pa man sing may ginpatay sa inyo tungod sa inyo pagkontra sa sala. Now, kung maghambal kita sa kung aton nga badbaron ini sa simple nga pag-intindi naton mga kauturan, avoid all things harmful. Kung sa aton pa, kung ina nga mga butang malain sa aton, wala, di ba la? Mas maayo pa na iya nga aton likawan ina. Mas maayo pa mga kauturan nga aton likawan ang ina nga mga butang. Ang aton nga kabuhi diri sa sine kalibutan, damo sang mga hangkat, no? Kag bangod sini, ginambal ko sa inyo kaina nga ang paghagan-hagan importante, no? Dumdumo naton ang kaon maayo, pero kung sobra nga kaon hindi man maayo. Ang trabaho maayo, pero kung sobra man nga trabaho, hindi man maayo na. Ang paghampang maayo, pero kung sobra ang hampang hindi man maayo, no? Ang tulog maayo, pero kung sobra man nga tulog hindi man maayo. Ang exercise maayo, pero kung magsobra man sa isa ka oras ang aton exercise, hindi man maayo, no? Naganubo man ang aton nga immune system when sa extreme nga mga exercise. So, kung sa aton pa mga kauturan, tanan nga mga butang dapat himuon sa hagan-hagan, ilabi na gid ang mga maayo nga mga butang aton gihapon balansihon, no? Aton tanan gihapon balansihon, no? Ini nga mga butang. Now, Mateo 7:3 hasta sa 5 nga ginahimutaran mo gid ang gamay nga puling sa mata sang imo isig katawo, pero wala mo gani ginasapak ang imo puling nga daw truso kadako ba. Amo na kon kaisa, no? Ginalantaw naton ang diferensya sang iban, kag malipat na kita nga maglantaw man sang aton nga diferensya. In other words, mga utod, bago kita maglaygay sa iban nga maghagan-hagan, magtemperate sang anuman nga mga butang, dapat kita mismo makita sa aton ang temperance, no? Ang paghaganhagan. So in other words, we have to live by example, and we have to talk by example to them in order for them to be encouraged, no? Nga magsunod sa aton. Ilabi na gid when we talk about lifestyle change, when we talk about temperance in everything, no? Now, Matthew 7, nagpapadayon diri si Giniso sa paghambal. Paano ka makasiling sa iya? Abi kuwaon ko ang imo puling, kung ang imo mata mismo may puling, nga daw truso kadako. Damo ni mga utod ang problema kay ti kung puling gani gamay lana. Pero ang hambal diri ni Ginisos, paano ka kakuha kuno sang puling sa iban kung ikaw mismo dako-dako ang gabara sa imo mata, so hindi ka nakakuha eh. Hipokrito. Kuhaan na ang puling nga daw truso kadako sa imo mata agod nga makakita kasing maayo sa imo pagkuha sang gagmay nga puling sa mata sang imo isig katawo. So amo ina mga utod, no? Bago mo linisin ang dungis ng iyong kapwa, linisin mo muna ang dungis sa iyong mukha. Roma 2 versikulo 1, karon nagasiling ka nga bagay sila silutan sang Dios kay masyado kalain ang ila ginahimo. Pero ikaw nga nagasiling sina, ginasentensyahan mo man ang imo kaugalingon kay ginapakalain mo sila, pero ikaw mismo amo man ang imo ginahimo. Sa aton pa sige kita saway sang iban, pero ti kita mismo may mga kaluyahon man. Amo ni mga kauturan diri sa ginatawag nga temperance nga ini, damo sing madalasa diri sa aton, no? Kay ti tanan nga mga bagay, no? May mga struggles kita, may mga sekreto kita nga mga individual struggle sa aton nga kabuhi. Kag mahapos maglaygay, mahapos maghambal, pero mga utod sa aton kaugalingon mismo may ara man kita nga mga individual struggles. Karon makasiling ka nga bagay sila silutan sang Dios kay masyado kalain ang ila ginahimo? Ha? Amo na mga utod. So as we all know, as a church, we have taken a very strong stand on some substances, no? And part of the most, they are not a problem for us.
Hindi na problema sa aton. Like for example, tobacco. No? May ara kita iya sina iya nga strong nga stand as Seventh-day Adventist kung daw ano ka harmful, no? Ka-hazardous ang effects ng sigarilyo sa aton nga health kag sa aton nga lawas. And alcohol, no? So pasalamat kita nga as a church, we have that kind of teaching sa aton as guidance sa aton kung paano maamligan ang aton nga kabuhi, no? Paano maamligan ang aton nga lawas batok sa hindi maayo nga epekto sini nga mga butang, no? Sa bagay mga kauturan, isa sa mga importante nga himuon naton as a church amo ang pag-advocate sang information dissemination. Amo na nga nagakandak kita sang seminar how to inform people about the harmful effect sini mga butang, no? Kay budlay abi mga utod ang information, no? Once nga ang tao ay kabalo nga amo galini siya makahalit ini sa aton nga lawas, wala sila sing wala sila sing butang mahimo kundi magpadayon sa ginahimo nila nga hindi maayo. Amo na nga we have to inform them, no? Before it's too late. Pero sa aton panahon karon, ang iban bangod nga na-hook na sila, addicted na sila sa sigarilyo, sa ilimnon, amo ni ang isa sa mga factors nga hindi man sila iya makahalin sa sina nga bisyo, no? Amo ni ang problema. Pero mga kauturan, as church, as children of God, may responsibilidad kita to teach them. Kagamoy na siya ang aton nga advokasya, no? Bilang mga tinawo sa Ginoo. Now, dumdumon naton mga kauturan, no? Approximately, according sa Global Status Report on Alcohol and Health, World Health Organization, approximately 2.5 million people die from alcohol-related causes each year, and 55% of adults have consumed it. Kita nyo na? Ang nagakamatay sa alcohol, no? Sa tuman nga pag-intake sang makahulubog nga ilimnon, kada tuig, imagine nyo na, 2.5 million. Ha? Kita subonggaw, grabe, gidyang pugong naton nga bangod sining coronavirus, no? Kita mo na, pero pila pa lang patay sang coronavirus sa linsang March up to the present, mga more than 1 million pa lang, no? Pero lang tawabala ang epekto sang alcohol sa isa ka tuig, nagapatay siya sa tao, mga kapin 2.5 million ka mga tao kada tuig. Imagine nyo na mga utod. Grabe pa ni ang impact sini, no? Sang sigarilyo ikumpura sa coronavirus. Pero mga kauturan, makita naton diri ini nga mga tao na hook una bes bangod nga wala sila ideya nga inang ila ginahimo hindi maayo, no? Now, 4% of all deaths are related to alcohol through injuries, cancer, cardiovascular diseases, and liver cirrhosis. Globally, 6.2% of male deaths are related to alcohol and 1.1% for female deaths. So nakita naton diri nga dako iya kag madamo nga mga kalalakinan ang nagakalamatay bangod sang alcohol related nga mga injuries. Sa aton padamo gid pa alahubog nga lalaki sa kalibutan. 1 in 5 men in the Russian Federation and neighboring countries dies from alcohol-related causes. So, isa sa 5. Grabe, no? Dako ni nga impact, mga kauturan. So, diri makita naton, bangod sang ginahimo sa mga tao, amo ni, no? Maka-attract man sa aton, no? Ang ila ginahimo bala nga mga advertisement, no? Mga kambal kita kanami gid, no? Kag padayon ang World Health Organization nag-remind sa aton in the early part of
21st century, 6.13 liters of pure alcohol were consumed per year per person aged 15 years old or older. Nakita natin na 6.13 liters of pure alcohol kung imot tipunon bala ang alcohol nga gininom mo ti kay may simbog na ina, hindi na siya pure kay kung pure na patay ka gid sila. Pero kay kung imo tipunon ang alcohol content sang tanan nga gininom mo sa isa ka tuig nagaabot ina sa 6.13 liters. Kita mo na? Sa isa ka tao lang na, no? Wow, grabe ini mga utod, no? Now, natalupangdan sa United States that more than 5 consecutive drinks for a male and more than 4 for a female, no? Sa Australia, more than 4 drinks per night, no? Ang ginahimo sang isa ka tawo. 4 or sobra sa 4 ka bisis mag-inom sa isa ka gabi. Baw, grabe, no? Hala, ininom na lang gini sila. Kag bangod sini, isa sa mga factors nga ang ma-attractive, no? Bisan sa mga kabataan, no? Masami, bangod nga katahom ang ginagamit nga mga advertisements sining mga liquor company, no? Mga guwapa nga mga babayi, kag looks healthy sila, no? It seems nga okay lang kay daw manami man ila mga lawas, pero actually mga kauturan ang harmful effects ini hindi gid, no, matago. Now, ang European Union nagsugid nga may ara 2.5 million cancer death per year. 10% of cancer in men and 3% cancers in women, and 30% of cancers in the European Union could be prevented through more healthful lifestyle choices. Kung tani ang 30% sa mga nagka-cancer sini dito sa European Union, pwede mapunggan kung ginbayluhan nila ang ilang estilo sa pagpangabuhi. Imagine yung mga kauturan, robust evidence links alcohol as cause of breast cancer in women and colon cancer in both men and women. Nakita naton ina, ang pag-inom, no, ang pagpahubog, may ara relationship ini sa mga colon kag breast cancer nga nagalandas sa mga kalalakinan kag kababayenan, no? Kag hindi lang ina, mga kauturan, accidents such as road fatalities as well as domestic violence, murder, rape and other criminal activities, amo ni ang mga related results sang pagpahubog, no? Sa aton pa ang makahulubog nga ilim nun, wala gid sing maayo nga madulot sa aton nga kabuhi, kundi kalainan kag kasakitan para sa aton kag bisan pa kamatayon. Kag bangod sina mga kauturan, dumdumon naton, madamo sa mga kabataan ang nagakaapektuhan mentally kay sang ginabusong pa lang sila sa ilang mga ginikanan, ang ilang mga ginikanan abusar na sa ilalawas, no? Bangod sa makahulubog nga ilim nun, no? Mental retardation. Kag hindi lang ina, mga utod, hindi lang ang alcohol ang aton istoryahan karon, kundi bisan pa ang sigarilyo, tobacco smoking, no? Amo ini ang isa sa mga bagay nga makahalit sa aton palibot karon, no? Sa nagligad nga mga gabi, aton ginistoryahan ang parte sa quality sang air nga dapat naton simhuton aton nga iginhawahon, no? I-inhale kag amoy nang kinanglan sa aton nga lungs. Pero mga utod na istoryahan man naton nga ang isa sa mga factors nga ang nagabalatian ang tao bangod man sang pollution nga ginadala sang sigarilyo, no? Cigarette smoking
kills nearly 6 million people each year. Kita nyo na? 2.5 sa alcohol, 6 million sa cigarette smoking. Imagine nyo na nga harmful effects ang sigarilyo sa kabuhi naton nga mga tao. Ha? Wala lang kita sinika, wala lang kita nagabatsyag, pawala lang kita. Pero mga kauturan, madamo sa mga tao ang nagabatsyag sa mga balatian secretly. Wala lang nabalan. Pero may nagadala sa mga balatian related sa pagpanigarilyo. And more than 5 million are users and ex-users, and more than 600,000 are non-smokers. Kita nyo na, kung aton tipunon ina mga kauturan, no? Mga tao nga may mga balatian amo na, mga non-smokers, imagine nyo na, wala pa na tani sila labot, pero nga sila nagbalatian, bangod man sang ginatawag nga second-hand smoke. No? Nang inagaupod-upod ka bala sa managapanigarilyo, kag hakloon mo ang aso sang sigarilyo nga ina. Ha? Mga utod, kung hindi ini matagaan sang intervention, kung wala sang information dissemination, wala sang education nga himuon, ang iglesia, kita nga mga katawan sang Dios, ang World Health Organization naga-project that by 2030, 10 years from now, ang told death sang kamatayon related to cigarette smoking mag-aabot sa 8 million per year. Kita mo na? Grabe nga epekto sang sigarilyo, mga kauturan. Amo na iya ang makahalalit. Amo ni dapat ang bantayan naton. Amo ni dapat ang aton nga tutukan. Ginpa bayan lang naton ini nagtutok kita sa amo lang ni nga mga butang. Wala kita kabalo, mas dako ang harmful effects sang cigarette smoking ikumpara sang other nga mga balatian nga ara dira sa aton palibot. Mga utod, halong kita. And we should be happy because we belong to this church. Nga amo ning iglesia nagatudlo sa aton kung ano ang maayo naton nga himuon. No? Approximately, 1 person dies every 6 seconds as a result of tobacco-related causes. Kita nyo na? Oh, come on. Isa katawo ang nagakamatay sa sulod sang 6 ka segundo. So isip ka lang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, isa ang patay. Isip ka naman, after 12 seconds, may duha na nga napatay. Imagine nyo na. So kung sa aton pa, grabe ang epekto sang sigarilyo sa aton. No? Kagdomdom ninyo mga kauturan, ang nagaantos gid, ang biktima gid, sang sini nga bisyo sang sigarilyo aton mga kabataan. Ilabi na gid ini mga ginikanan, nga wala gid simpasunaid, nga ang ila lang iya, mabusog sila sa ila nga bisyo, wala sila nagadumdum sa ila upod sa panimalay. Ila mga kabataan nga nagahaklo sang sigarilyo. Kagamoy ng epekto mga kauturan. Kagdumdumo ninyo, madamo sa mga katawhan ang nagakalamatay bangod sang aton bisyo. Sang bisyo, sang pagpanigarilyo. Makuntani hindi na sila iya. Wala na sila labot sina. Kag may ara man nga mga lantawa bilang mga gagmay nga mga balati, mga kabataan, no? Oh, come on. Mga ginikanan nga mga nanay nga nagasigarilyo kag ginahaklo sa ila mga kabataan ang asos ang sigarilyo. Ang sudden infant death syndrome, amo na ang SIDS. Kagamoy na ang masami nga ginahalinan sang manubo nga bugat sa mga kabataan, no? Damo sa mga related nga mga balatian nga madulong sang sigarilyo kung hindi kita kahibalo sina mga kauturan. There are more than 2,000 chemicals in tobacco smoke. At least 250 of these are known to be harmful, and more than 50, no? Sa recent nga studies ang
World Health Organization kag sang Department of Health diri sa Pilipinas, mga 70 ka mga chemical nga makita naton dira sa sigarilyo ang maka-initiate sang cancer sa aton. Unsa aton pa cancer-causing chemicals nga ara dira sa sigarilyo. Amo ni mga utod nga aton kabalo gid dapat kita magpugong. Dapat kabalo kita mag-say no. No, that is not good to our health. Dapat aton silang tudluan sini, no? Kaya mo ang aton nga advokasya as a church, dapat aton itudlo ini sa ila. Pasalamat kita, ngari kita sa sini nga pagtuluhan kag sa siniman nga pagtulunan nga kita mga kauturan may ara ideya sa hindi maayo nga dulot sining sigarilyo. Hindi lang ina mga utod, hindi lang ang sigarilyo, hindi lang ang pag-inom sa makaulubog nga ilimnon, dumdumon naton ang temperance nga ginahambal, ang pagaganhagan mga utod nagasakop sang tanan nga aspito sang aton mga ginahimo, no? Ang tulog nga kinanglanon naton, and we talk about sleeping the other night mga kauturan. Rest kinanglanon naton sa hindi magnubo sa 7 hasta sa 9 ka oras kada adlaw, no? Ti karon kun gamay laya oras ang tulog mo. Affected gyapon imong lawas. Working too hard tudo nga pagpangabudlay nga bisan ang gabi mo untang adlaw. Na, hala tudo kaya ba? Tudo kahig kita. Kag in-expense ang aton nga health. Nga kung magbalatian kita, sino ang ginatagaan ta kwarta? Mo na lang tawa bala ang ospital diri sa aton. Daw mga uhong nga nagatubo. Ang dako kag ang manami nga investment nga himuon karon, ma-invest kita sa ospital. Damo balatian karon mga kauturan. Amo ina nga bangod ina sa estilo sang aton nga pagpangabuhi, no? Wala na naga-exercise, na ang ginainom naton nga tubig hindi tubig kundi mga matamis nga mga ilimnon. Amo ina ang hindi maayo mga kauturan. Ang iban bangod sang too much man nga nahook na kita sa internet. Di na kita katulog un gabi, sige bira. Ang iban cellphone, ang iban television, ang iban anuman nga mga butang nga ginahimo dira wala sila nagahimo mga kauturan sa mga butang, no? Nga suno gid sa ikaayong lawas. Si T.S. Eliot nga himo sa sang kanta Choruses from the Rock. Nagambal diri, the world turns and the world changes. But one thing does not change. Ano ina? In all of my years, one thing does not change. The perpetual struggle of good and evil. Isa kuno ka mga butang nga wala gid nagabag-o. Amo ang aton nga paninguha. Ang aton nga struggle sang tunga sang maayo kag malain. Unang Pedro 5:8 nagambal si Apostol Pedro, be sober, be vigilant because your adversary, the devil, walks about like a roaring lion, seeking whom he may devour. So busa, siling na Apostol Pablo sa naunang Corinto 10:31, whether you eat or drink or whatever you do it all for the glory of God. No? Himuon naton ini sa kaymayaan sang Dios. Kay mga kauturan, bisan anuman nga mga butang nga aton ginahimo. Dumdumon naton ina, ini bala nga butang makahimaya sa aton Dios o kun hindi. Pilipos 4:13, dumdumon naton mga utod, kung may mga struggles kita sa aton nga kabuhi, we can say this, I can do all things through Him who gives me strength. Mga kauturan, ako nakahibalo damo sa aton sing mga may personal nga mga struggles. Wala ko kahibalo sa inyong mga struggles. Wala man kamo kahibalo sa akon mga struggles. Only me and my God knows about it. Pero mga utod, dumdumon naton, bago naton imuon ang isa ka butang,
pamangkuton ta anay, ini bala makahatag himaya sa Ginoo. Ini bala nga mga butang, maayo bala ini sa akon lawas. Makahatag bala ini sang maayo nga epekto sa lawas, kuukon magabalatian bala ko sini. Amo na gani mga utod, bago kita magkaon sa isa ka butang, pamangkuton ta anay aton kaugalingon, maayo bala ini sa akon lawas. O kung bago kita mag-inom, maayo bala ini sa akon nga lawas? O kung bago kita mag-ubra sa isa ka butang, maayo bala ini? Makahatag bala ini kalipay sa akon Diyos? Mga utod, amo ina ang mga pamangkot nga dapat naton nga pamangkoton bago kita maghimo sa isa ka butang. Wala ko kabalo kung ano ang mga hangkat nga yara sa inyo apang mga utod. Ako nagapati nga tanan kita may mga struggles. Kung ano man ina ang Ginoo nakabalo sina. Kag kumaluyag ka nga dal-on naton ina sa tubangan sa Ginoo karon, come and join with me in a prayer. Magapduko kita sa aton nga mga ulos pagpangamoy. Ginong Dios karon nga gabi, nagapasalamat kami. Nga bangod sa sini nga pagtuon, nakahatag ini sa amon sang realization nga kami bago kami maghimo sa isa ka butang, we have to ask ourselves, is it good? Is it in accordance to the will of our God? Kabay pa o Ginoo nga buligan nimo kami, tagay kami sing kaalam pagit, kagahom gikan sa imo nga madaog namon ang tagsa namon kakaluyahon. Buligi kami nga sa tanan nga tion, amon mabalanse ang tanan nga mga butang. We should be temperate in all things. Mga utod, ang mga Ginong Dios, agud nga ang amon kaugalingon mahalungan batok sa mga makahalalit nga balatian sa amon palibot karon. Kabay pa ikaw magpakamayo sa tanan ng mga kauturan nga nagasunod sini nga programa namon. Kag sa tagsa ka panimalay nga among ginarepresenta. Batuna amon pangabay sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Mga kauturan, salamat gid kag buwas sa gabi. Magabalik gyapon kita the same time and sa sini gihapon naton nga platform sa Hope Channel Panay and Guimaras. Kabay pang aton i-share ini. Padayon kita sa pagsunod sini kay madamo pa kita sang matun-an sa aton nga gabi kada gabi nga presentation. Dumdumon naton choose life and good health. Good night to you.